Hi mga mami, ito na nga yung part 2 ng paglilipat bahay namin. Sobrang excited ko pa nga yan dyan dahil yung part 2 ng paglilipat bahay natin ay ang dami nga ng views. Kaya sino ako para hindi ganahan kumilos-kilos? Minsan lang kasi talaga matataas ang views ng mga mini vlog ko. Kadalasan kasi talaga matataas ang views yung mga comedy reels ko nga talaga, hindi yung mini vlog. Kaya nung nakita ko nga malapit na nga mag 10k yung part 2 ng paglilipat bahay natin ay talagang ginanahan ng babaeng yan. Kaya wala akong sasayangin na oras, magbo-voice over tayo magdamag. By the way, naiakyat yun na pala itong puzzle at inaayos ko na nga yan siya dyan. Kahit pa nga sira-sira na yan at kulang-kulang na nga yung mga liters, hindi ko talaga kaya i-let go yan. Bigay lang naman kasi yan ang tao na kilala ko lang dito sa social media na sobrang bait eh. Minsan lang kasi talaga ang mga taong ganun, kaya dapat minamahal siya, kaya mahal ko siya tagos hanggang puso. Charot. Silent viewers ko nga siya at grabe napaka-supportive niya kahit hindi naman talaga sobrang kadamihan yung views ko pati ng mga followers ko. Balik na nga tayo dito sa ginagawa ko na medyo nakaka-stress na idagdag mo pa nga itong mga anak ko na magugulo. Fast forward na nga tayo, dumating na nga yung asawa ko galing sa trabaho niya. Napapangitan nga siya sa paglalagay ng katri, kaya naman talaga iniba niya yung position dyan. Pinawalisan ko nga sa kanya dyan yung ilalim ng katri dahil kanina nga hindi ko nga yan mawalis-walisan. After naman, pinalatag ko na nga sa kanya yung foam para naman makita namin kung kakasya ba talaga siya dyan sa katri. Yung foam kasi namin queen size nga yan dyan dahil palaki na nga ng palaki yung pamilya namin. Singlaki na nga kasi talaga ng ulo ng asawa ko. Lumagpas nga ng kaunti yung foam dyan pero okay naman yan, kaya namin gawan ng paraan yan. After nga mailatag yung foam, iniwan ko nga sa kanya muna yung mga bata para nga silipin ko yung dati naming bahay. Ito na nga pala yung itsura niya nung nakuha na nga yung mga ibang gamit. Medyo makalat nga at may mga gamit pala talagang hindi pa nakukuha. Medyo nalulungkot pa nga ako dyan habang tinitignan ko nga yung bahay pero wala nga tayong magagawa, kailangan natin siyang i-let go. Nakutangan ng asawa ko yung mga natitirang gamit dun sa kabilang bahay at kita niyo naman sobrang kalat na nga dito at tambak na nga ng mga gamit dito sa lilipatan namin bahay. Akala mo nga sobrang dami ng gamit namin dahil nakakalat nga yan siya dyan pero pag nakaayos nga yan hindi naman ganyan kadami. Natatawa pa nga ako dyan dahil umiiyak na nga yung anak ko dyan habang nagbibideo ako, nagpapaawa, ipik pa yan siya. Yes ka muna dyan, naghahanap buhay pa ang mama mo. At dahil nga mag-uumaga na, kaya naman wala tayong sasayangin na oras for today's video. Nung mayakyat na nga ng asawa ko itong darwak, sinayos ko na nga dahil hindi naman pwede na siya na naman na mag-ayos, baka kasi masuntok na tayo niya. Tsaka mas mabilis talaga ang trabaho kapag nagtutulungan kayo. Buti lang talaga walang pasok yung asawa ko kinabukasan dahil matik puyat nga kami nito. Ang hirap-hirap nga pala talagang malipat bahay pero hindi talaga ako natigil sa isang bahay. Gusto talaga araw-araw naglilipat. Kaya super deserve talaga mapagod ang babaeng yan. Kapag hindi kasi talaga ako komportable sa isang bahay, asahan mo talaga magulo pati utak ko. Alam ko naman hindi lang ako, marami tayo, kaya wag kang pa-victim dyan. Habang inaayos ko nga yung mga gamit dyan, nagpaikot-ikot nga yung anak ko dyan, kaya tamang alalay lang talaga ako, baka kasi malaglag siya. Yung ibang gamit nga namin na hindi naman ginagamit pang araw-araw, nilagay ko nga sa ilalim ng katri namin para naman malinis tignan. At syempre, para na rin lumuwag-luwag din, hindi naman ito kagaya ng dati naming bahay na medyo maluwag-luwag nga. Bawal nga pala muna mag-request ng pa-house tour. Tsaka na nga kapag nadikitan ko na to ng pamalakas ang wallpaper natin. At syempre, wala naman tayong budget at laki tayong DIY mga te. Kapag walang pera, kapit DIY nga tayo. Nilagyan ko na nga rin yung kurtina itong gilid na katri natin para naman hindi makita yung mga nakalagay sa ilalim at para na rin malinis tignan. Ang ganda na nga niya tignan nung naayos na nga ng paunti-unti yung mga gamit at lalong mas gaganda pa nga yan pag nadidikatan na nga natin ng mga wallpaper. At syempre hindi ko talaga pwede hindi i-flex itong lababo namin na super ganda, napaka-aesthetic ang dating. Kahit pa nga sobrang hugasin yung nakakalat dyan, walang makakapigil sa akin na i-flex yan. Nakatalis na nga yung lababo namin dyan at syempre mas malaki na nga yan siya dyan kaysa nga sa dati bahay namin. Nagdaganda pa nga itong pailaw effect natin sa ating lababo. Pinabaklas ko na nga rin sa asawa ko itong duyan-duyan para naman magkasya sa ilalim pag nilagay na. At finally nga natapos na kami lahat-lahat. At kahit nga anong oras na at pagod na nga yung mga katawan namin dyan, nagawa pa nga namin manood ng TV dyan kasama yung mga bata. At yun lang naman, bye-bye!